Ito naman video na to ay kay Jing Relano. Alam ko si si TUB. Diba? Alam ko sa narinig ko kay Zark. Alam ko si TUB to eh. Okay, so panoorin natin yung video ni Boss Jing Relano. Ito yung yung overnight ghost hunting sa Valenzuela. Overnight ghost hunting sa Valenzuela Cemetery. Yan, ganyan. Sobrang nakakatakot. So, tingnan natin kung sobrang nakakatakot ba talaga to pag pinapanood. Ang Karuhatan Public Cemetery ay matatagpuan dito sa Karuhatan, Valenzuela. At maraming nagsasabi Diyos na ko, ang batin ninyo sementeryo daw na ito ay maraming kwentong kababalaghan. May mga nagsasabi na meron daw sila ditong mga naririnig na boses ng mga batang umiiyak at minsan naman daw ay may nakikita daw sila ditong mga anino na naglalakad. At ang pinaka nakakatakot at nakakakilabot daw sa lahat ay may nagpapakita daw ditong isang white lady. Pagdating namin dito, nilibot na Let's see. agad namin Tingnan ang natin. sementeryo. Okay, ito yung unang papasukin natin na mga nicho. Dito to sa bandang dulo eh. Sobrang dilim dito. Tara, tingnan natin kung anong meron dito. Pero hindi pa kami gaanong nakakalayo, may naramdaman na kaagad ako. Yun lang. May kasabi tayo naglalakad sa likod. Patay na. May kilabutan ako ngayon. Tingnan mo yun. Patayuan yung mga balibo mo. Ang kahit wala mong paramdam dyan, nakakakilabot talaga yan. Tangin, cemetery yan. Kinikilabutan ako dito sa pwesto na to. Parang meron talagang something dito. Hindi ko na lang pinansin kung ano yung naramdaman ko. Kaya dumiretso na lang kami sa kabilang side ng sementeryo. At pagdating namin dito, nagulat ako sa nakita ko. Yung mga nakalibing dito, mga bata pala. Yun o, 1999, July. So ito, 5 days ago pa lang siya, namatay na siya. Ito nga, wala pang Wawa pangalan no. Pangalan niya, baby girl lang o. Sayang no, hindi man lang niya nasaksihan kung gaano kaganda yung mundo. Habang nililibot namin itong parte ng sementeryo na to, ay meron na pala kaming nahagip. Pakinggan nyo itong mabuti. Parang Uy, tumatakbo nga. Nagpatuloy ulit kami sa paglibot dito sa sementeryo at habang nagkikwentuhan kami, may nahagip na naman kaming tunog. Pagka pinakita mo, huwag sabihin sa akin ha. Baka tumakbo ako eh. Magkita lang ako sa inyo. Baka umuwi ako maaga eh. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi namin ito napansin noong nandito kami, kaya nagpatuloy lang ulit kami sa paglibot. Basta dito kanina, yung naglalakad Ay, sumisigaw? na panabas. Maaga-aga pa mga alas 6. Dito yung sabi nung pinsang ko. Dito daw yung parang may sumusunod sa amin na naglalakad din, palabas din. Kasi tingnan mo, silipin nga natin kung ano meron dito. Pinuntahan ko at sinilip kung saan yung sinasabi ng pinsang ko na may parang naglalakad. At pagsilip ko dito, eto yung nakita ko. Ang dilim. Nature din to. Ito yung nakakatakot kasi meron pang may mga puno pa. Pakaramdam ko dito, hindi kilabutan ako. Habang nandito kami ay meron akong narinig. Uy, Pakinggan nyo itong mabuti. Isang sitsit na hindi namin malaman kung tinatawag ba kami o gusto kaming paalisin. Kaya minabuti na naming umalis dito pero hindi pa kami nakakalayo, ito na yung nangyari. Putang ina na yun. Putang ina mo, tol. Gagi. Ano yun? tangina, nagkakamurahan din sila, no? Malas ko sa puno. Tol, tara. Ang ina mo. Hindi ko alam kung ano yun. Kaya may kumalas ko sa puno. Nagpatuloy kami sa paglibot sa loob ng sementeryo hanggang sa napadpad kami dito. At dito na rin kami kinilabutan ng sobra. Uy, putang ina mo. Gago. Ano yun? Hindi namin may paliwanag yung mga ingay o kaluskos na naririnig namin. Pero isa lang yung sigurado ako. May mga kasama kami dito na hindi namin nakikita. For sure, Kaya meron talaga nagdesisyon yan, na boss. kaming lumabas sa lugar na to. At habang naglalakad kami, ito yung mga nakita namin. Dito, mga nichong walang laman. Dito mga bata din nakalibing dito. Mga bukas pa yung nicho. Butik, ang bigat dito. Sobrang bigat talaga sa pakiramdam ng lugar na ito. Ganito din yung naramdaman ko noong nag-overnight kami sa Diplomat Hotel. Pag na-survive ko tong gabi na to, Diplomat Hotel, no? Tangina, ang gandang punta ng Diplomat Hotel eh. Kung nakapunta akong Baguio, punta ako talaga yon. may tayong abandon na pupuntahan. Gusto nyo Diplomat Hotel? Babalik ako doon. Mag-overnight tayo doon sa loob na yun. Pabutin nyo akong 100k subscribers. Oh, yun o. Subscribe kay Boss TUB para, yun, subscribe lang kayo. 100k followers. Ayan.
Subscribe daw kayo kay Boss TUB. Lumabas na kami ng sementeryo at paglabas namin dito ay may nakita kaming mga tao. Kaya tinanong na rin namin sila kung may karanasan ba sila dito na kababalaghan. Meron po bang ano dito? Mga, sabi nila may mga nagpaparamdam daw dito. Meron talaga. Pero kayo may na-experience na kayo dito na? Oo. Marami na. Lalo na pagdating ng gas. Makikita mo talaga minsan. Ah, nagpapakita sila? Ano po Ano lang nagpapakita? sana yung kumbaga sana para bang Anino, gano'n. Oo. Sabi po nila meron daw po dito nagpapakita ng white lady po. Ito Huwag talaga mga sementeryo, hindi mawawala yung mga ganyan. po ba yun? Mayroon nga. Saan po banda yun nagpapakita? May kahoy. Papunta. May malaking kahoy po dyan, na malaking po. Yung ano na yan, yung duwat sa balete. Ah, sa Balete. Opo. Hindi nagkataon yung mga naramdaman namin dito sa sementeryo dahil ayon na rin sa kwento ni Kuya, totoo talagang merong nagpaparamdam kung saan kami naglibot kanina. At habang nakikipagkwentuhan ako sa kanila, may nabanggit sa akin yung bata. Meron daw nagpapakitang espiritu ng bata sa kabilang side ng sementeryo. Kaya nagpasama ako para ituro niya sa akin kung saan banda ito. Tapang Pero ng bata. pagdating namin dito, ito na lang yung nasabi niya. Nakakakilabot yung sinabi ng bata na baka daw sanibang kami kapag pinuntahan namin yung lugar. Pero dahil nga gusto kong malaman kung totoo bang may nagpaparamdam dito, pinuntahan ko yung Ay, lokasyon na, pare. kahit hindi malinaw kung saan yung eksaktong lugar na sinasabing may nagpapakita. Ayaw kami dito papuntahin kayo ng bata pero si TUB makulit talaga to eh. Dasal na lang tayo. Nang makarating kami sa bandang gitna, may nakita akong hagdanan at dahil gusto kong malaman kung anong meron dito, akyat ko ito at pag-akyat ko, eto na yung nangyari. Ang bigat! Kinikilabutan ako. Hindi maganda sa pakiramdam itong lugar na ito at nang makita ko yung dulo neto parang may naaninag ako na nakatingin sa amin. Kaya tinapat ko yung camera sa lugar na yun at habang nire-review ko na yung video at ine-edit, ito yung nakita ko. Wala naman something na nahagip yung camera na hawak ko. Putang Pero ina. sigurado ako Akala ko meron na. sa naaninag ko na may tao doon. So kuya. Kinikilabutan ako. Oo, syempre instinct mo ba? Sabi nung pinsan ko, meron daw siya nakikita dun sa dulo. Parang ano siya eh, meron siyang third eye. Iba-iba yung pakiramdam dito. Pagkakit ko pa lang ang bigat, kinilabutan kagad ako. Tapos may napansin nga ako sa likod, kumaluskos, putang ina. At dahil nga Ayaw nila naman dito tayo. Iba yung pakiramdam ko. Puti? Hindi nyo nakita? Hindi. Ano yung nakita mo? Kulay putingan. Puti na naglalakad. Maliit lang siya eh. Parang bata. Oo. So, totoo nga yung bata nga talaga nagpaparamdam dito. tuluyan na kami lumabas sa loob ng sementeryo at kinuha na rin namin yung gamit namin kung saan namin ito iniwan. At maya-maya lang may nakwento si Boss Pau. Kayo na kasi tol, yung mga bata diba nandun kayo. Kakwentuhan ko dito. Tapos sabi nila, dati daw yung mga sinasalvage dito tinatapon. Hinatid na namin si Boss Pau sa labasan Hindi dahil mo lang uuwi na mangyayari yung mga ganun talaga. Mga ganun talaga. siya at kumain na rin muna kami. At pagbalik Sarap namin niyan, sa pare. sementeryo, nadaan naman kami dito. Okay guys, ang oras natin ngayon ay 9:46 at nandito tayo ngayon sa kinikwento ni Kuya, ni Tatay kung saan dito daw nagpapakita yung white lady. Dito daw sa may polo na to. Lakad tayo dito. Puntahan natin. Balete Pinuntahan ko yung lugar kung saan daw nagpapakita yung white lady at tumambay ako dito ng ilang minuto. Pero wala naman akong naramdaman kaya umalis na kami at naghanap ng pwesto para maglatag ng tent. So yun o, kakalatag lang natin ang tent at ang oras natin ngayon ay 10:02 ng gabi at magpapahinga muna tayo. Mamayang alas 12 babalik tayo at susubukan natin kung ano may experience ulit natin mamaya. Gagamitin natin mamaya yung mga ghost apps natin para makipag-communicate sa kanya. Tingnan natin kung may sasagot sa atin pag kinausap natin sila. 12 AM pumunta na ako sa lugar kung saan meron daw nagpapakita na bata at pagdating ko dito, ginamit ko na yung ghost apps ko. So ngayon, eto may Ginamit ko yung SLS camera na ginagamit ng mga sikat na paranormal investigator para makakapture ng spirit or entity. At pagtapat ko nga nito sa harap ko, ito yung nakita ko. Putik, ang dami nila. Kinabahan ako sa part na ito Yung ganong equipment na ano, sa cellphone, ginawa ko na rin sa bahayan. Tapos, kumbaga, yung, kunyari mo, yung electric fan, pag tinapatan mo siya, maano din niya. Magkakaroon din ng ganon, magkaganon din siya. Basta yung mga hugis-hugis na nakikita ng camera na parang hugis tao, ganyan, madidetect niya.
Kaya naisipan ko na muna na umatras. Labas muna kami kasi sobrang dami nila dito. At hindi talaga ako makapaniwala sa nakuhaan ko. Kaya minabuti ko na munang bumalik kung saan kami nagpahinga. At maya-maya lang ay may dumating na mga subscribers. Alright guys, ang oras natin ay 12:51 at meron tayo dito mga kasama. Binisita tayo. Hey! Ang pangalan mo, boss? Yan. Alright. Hindi ko matatabig yung mic. RJ po. Gusto nila akong samahan mag-imbestiga sa mga kababalaghan na nangyayari dito sa sementeryo. Kaya binalikan ko ulit yung lugar kung saan merong na-capture yung SLS camera. At pagdating ko nga dito, sinubukan ko ulit itong gamitin. So ito, gagamitin na ulit natin siya ngayon. Tingnan natin kung may makaka-capture tayo dito. Mapapansin nyo dito sa screen ko, tao siya, nandyan siya. Ngayon pag hinarap ko sa iba yan at walang tao, ibig sabihin may nakaka-capture siyang something na spirit or kung ano. Ililibot natin ngayon. Nilapitan ko kung ano yung nakuhaan ko, pero paglapit ko, bigla siyang nawala. Nawala siya. Inilipat ko sa ibang anggulo yung camera at hindi ko inaasahan yung nakuhaan ko. Ayun. Ang tangkad naman niya. Maya-maya lang ay may nakuhanan pa akong isa, kaya nagdesisyon na ako na kausapin sila. Hello? May tao ba dito? Okay lang ba na kausapin namin kayo? Meron ako dito tinatawag na Ghost Apps. Pwede kayong makipag-communicate sa akin gamit to. Sabihin nyo lang kung ano yung mga gusto nyong sabihin. Nakikinig kami. Pwede kayong gumawa ng ingay kung gusto nyong magparamdam sa amin. Habang sinusubukan ko silang kausapin ay merong biglang nangyari. Dark. Hindi ko malaman kung ano yung gusto niyang iparating sa sinabi niya. Sabi ko, Madilim talaga dito. Guys, sumagot siya dark. Ang sabi niya. sinubukan ko ulit siyang kausapin at this Dark, time hindi ko inaasahan yung naging sagot niya. Andrea, ang pangalan mo. Malinaw na pangalan nito ng espiritu na nandito, kaya patuloy ko lang siyang kinausap. Bata ka ba o ano, matanda? Ilang taong ka na? Andrea. Andrea daw ang pangalan niya. Okay lang ba, Andrea, na nandito kami? Habang kinakausap ko siya, may biglang nangyari sa cellphone ko. Naghang yung cellphone ko. Naghang yung cellphone ko eh. Naghang yung Ghost phone tube ko. yun, di ba? Ay, Ghost nagumalaw. tube. Naghang yung cellphone ko at isa itong malinaw na indikasyon na may espiritu talaga dito. Kaya sinubukan kong hanapin kung may Andrea bang pangalan na nakalibing dito. Hinahanap namin yung Andrea ang nicho dito. Try namin maghanap pero wala kami makitang Andrea. Dahil wala kaming makita na Andrea na pangalan dito, nagdesisyon kami na sa taas maghanap. At dito rin yung lugar kung saan may naaninag ako na tao. Naglakad kami hanggang sa dulo nito at bigla na naman nagsalita yung ghost apps ko. Okay guys, dito yung sinasabi ni Kuya kanina na may bata siyang nakita. Nakakulay puti na lalaki. won't understand. Di namin maintindihan. Hindi talaga namin maintindihan kung ano ang gusto niyang iparating sa amin. Kaya kinausap ko ulit siya. Alin yung hindi namin maintindihan? Dito ba si Andrea? Pero bigo na kaming makakuha ng sagot kaya naglakad na kami palabas. Pero habang papalabas kami, ito yung nakita namin. Okay, ito si Andrea. May nakita Kuya kaming Andrea Andrea na pangalan na nakalibing dito pero hindi ako sigurado kung ito ba yung puntod niya. Kaya kinausap ko ulit siya. Andrea, ito ba yung puntod mo? Ito ba, dito ka ba nakalibing? Pero wala na akong nakuhang sagot. Kung pagmamasdan mo itong puntod na ito, iisipin mo talagang napabayaan na ito. Kaya siguro isa to sa dahilan kung bakit siya nagpaparamdam at hindi. Guys, time check tayo. Ang oras natin ay 3:02. Alas 3 na ng madaling araw at mag-i-start na ulit tayo sa 3 AM challenge. 3 AM pinuntahan na namin yung dulong parte ng sementeryo kung saan parang may tumakbo sa harapan namin. Ginamit ko ulit yung SLS camera at nang may nakuhaan ako, kinausap ko ito. Magandang umaga, nandito lang kami para mag-explore at sana kung papayag ka, kung pwede ka namin makausap, bigyan nyo lang kami ng sign kung pwede kayong makausap. Pwede kayong magpagalaw ng bagay dyan para malaman namin pwede kayong makausap. Pero walang sumagot kaya lumipat kami ng pwesto. Kaya nila makipag-usap. Hindi katulad ni Andrea kanina. Kinausap tayo. Tara, lipat tayong pwesto. Pero habang naglalakad kami, biglang nagsalita yung ghost tube ko. Tina. Dana. Nagsalita siya. Dana daw. So, Dana ang pangalan niya. Sinubukan ko siyang kausapin. Dana ba ang pangalan mo? May tao ba dito? Pero wala talagang sumasagot sa amin. At maya-maya lang ay may nagsalita na naman. Vincent. Vincent. Dana and Vincent. Hindi lang isang espiritu yung nandito dahil dalawa na sila. Sinusubukan ko silang kausapin pero bigo akong makakuha ng sagot. Kaya minabuti ko na lang hanapin kung may Dana ba at Vincent na nakalibing dito. Pero wala kaming nakita hanggang sa may naaninag ako na parang dumaan. May dumaan sa harap ko, kulay puti na aninag ko. Dito siya. Dito siya.
Dito siya papunta. Baka yun si Dana. Inaninag ko. Patuloy kami naghanap kung may Dana ba at Vincent na nakalibing dito. Hanggang sa mapunta kami sa parting likod ng sementeryo kung saan may sumitsit sa amin. At nang pagdating ko nga dito, ito na yung bumungad sa akin. Ito si Vincent. Guys, yung nagsalita kaninang Vincent, hinanap namin kung saan yung nicho niya at ito nakita namin, Vincent Diaz, 1982 nang pinanganak, 2004 siya namatay. Oh. Ang creepy nung malulong ng aso, kinilabutan ako. Sinubukan ko makipag-usap sa kanya para malaman ko kung siya Oo, creepy talaga pag umakalulong yung aso, no? May ibig sabihin na baka daw may mamatay, ganyan. Ganun, o kaya may nakikitang multo yung aso kaya umakalulong. talaga yung nakausap namin kanina. Vincent, kung nandyan ka, ikaw ba tong nandito sa nicho? May gusto ko bang sabihin sa amin? Pero wala talagang sumasagot. Kaya naisip ko na ilagay yung cellphone ko sa libingan niya para makapagtanong ulit ako. Vincent, pwede mo kaming kausapin, Vincent, kung may gusto kong sabihin. Gamitin mo lang yung cellphone katulad ng ginamit mo kanina, ginawa mo kanina kung paano ka nakapagsalita dyan. May gusto ko bang sabihin sa amin? Pero talagang nabigo kaming makakuha ng sagot kaya nagpasya na kaming lumabas sa sementeryo. So yun no, kakatapos lang natin mag-explore. At Ayun, tapos mayroon na. tayong mga na-capture sa SLS camera natin. And then dun sa isang ghost app natin, meron tayong nakuhang boses na sabi na Vincent and Dana. So yun, kung umabot ka dito sa bandang dulo ng video na to, Okay. I'm trying to hit Okay, tapos na. 100,000 subscribers. O yun, sabi ni Boss TUB, subscribe kayo sa kanyang YouTube channel.